Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay 33 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pahota, katuwang na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoon ang araw ng karunungan ng katarungan na nagpapalaganap ng kanyang sinag na nakagagaling. Ang kanyang kapayapaan at pagmamahal ay sumainyong lahat. At sumayin. Sa paghahanda para sa pagsalubong sa Panginoon sa Eucharistia ito, huwag tayong matakot, kundi manalig at tapat na magsisi sa ating mga kasalanan. Panginoon, lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong mamuhay ng lalong mabuti. Ngunit malimit kami nakakasakit sa aming kapwa at sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, nais mong magtamo kami ng aming makakain sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Ngunit malimit itong isinasagawa sa pandalaya o pagsasamantala sa aming kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, tinuruan mo kaming manalig sa iyo sa harap ng mga pahirap. Ngunit malimit naming pinipili ang pagkukunwari. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang mali at walang kahulili ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapairal sa tanan, sa libutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukot sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Sa salim ng mga lira, iparigi akong tugtog. Ang Panginoo'y purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tamburi. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Ingay kakaragatan at lahat ng lumalamog. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati ang kalaliman. Umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y umarating, maghahari sa daigdig. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Panginoon, siya'y hukom, tanan sa Kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol ng matubig. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Hukumay darating, taglay katanungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa.
Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng tulong sa inyo, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin pinagtatagubilin sa inyo na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Narito, malapit na, ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahan ng mga bato na ginamit dito, at ang mga palaruti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan
o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Sa 7 taon ko po na pari, kapag ating binabasa ang Ebanghelyo ito, nanginginig ako. Tignan niyo po yung sinabi dito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Parang ayaw kong paniwalaan. Hindi na mawawala kahit isang hibla ng buhok. Sa akin, iilan na nga lang ang natitira. Sige, yung mga nagtatawa dyan, ilang taon pa, magagala kayo sa akin. Tayo po kapag nakakarinig ng ganitong mga pagbasa at marami tayong nakikita sa ating paligid na ganito ang nangyayari, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng mga lindol, pagkagutom, malawakang mga sakit, kagilagilalas at kakilakilabot na pangyayari sa langit. Sinasabi natin, malapit na nga magwakas ang daigdig. Ito po ba ang tunay na mensahe ng ating Ebanghelyo? 3 punto po ang nais iparating sa atin. Una, yung templo at si Jesus. Alam po natin noong unang panahon, sa panahon ni Haring David, wala pa silang templo noon. Ang kanilang pinaka-ugnayan o tipanan sa Diyos, yung tinatawag na Ark of the Covenant, na nakalagay lamang sa isang tent. Dito pumupunta ang mga tao, nagdarasal, at pinapanumbalik nila ang kanilang pakikipagkasundo, ang kanilang tipan sa Diyos. At ang paniniwala nila, ang lahat na pumupunta rito, nagdarasal, nag-aalay ng para sa Diyos, ay kanyang binabasbasan, tinutulungan. Kaya noong matubo, ang unang templo na ginawa ng anak ni Haring David na si Haring Solomon, ay ganun na lamang, nagkaroon ng natural and religious disaster, national and religious disaster para sa mga Hudyo. Dahil para sa kanila, yung templo ay bantayan ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang tingin, ito ay hindi maaano ng kahit sino o ng anuman dahil dito nakatira ang Diyos. Pero nang ito ay masunog, ay ganun na lamang ang kanilang pagkalungkot at pagkabagawan. Meron po tayong mga ilan doon sa lindol sa Bohol at dito rin sa nangyaring hagupit ng bagyong Yolanda. May mga simbahan na natupo, merong mga simbahan na bumagsak, nasira. Sabi ng mga iba, may lumapit sa akin, Father, sabi daw po kasi ng ibang sekta, tayo po ay sumasamba sa mga rebulto, kaya nagalit ang Diyos, sinira ang ating simbahan. Sabi ko, pabayaan mo na lang silang magsalita. Alam naman natin ang totoo. Kung papatulan natin lahat ng mga ibinabato sa atin, ay talagang hindi matatapos yung diskusyon na yan. We know better that this house, this temple, is the house of God. Kaya nung sinabi ni Jesus, yung ikalawang templo ay masisira din. Sa 3 araw ay ibabangon ko muli. Nagalit ang mga Hudyo sa kanila dahil yung ikalawang templo ng Jerusalem, yung ikalawang templo ng Jerusalem kung saan tinatawag na bundok ng Moriah, kung saan nag-alay si Abraham para sa kanyang anak, inalay ni Abraham si Isaac para sa Diyos, ay doon pinaniniwalaan nangyari. Kaya nung ito'y sinabi ni Jesus, 40 taon namin ginawa yung templo yan,
at dudurugin mo tapos sa 3 araw lang ay ibabalik mo muli. Doon nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Pero alam natin, ang pangyayari po doon sa unang pagbuho ng Templo ng Jerusalem, nagkaroon ng pagbabago sa mga tao. At ganito rin ang sinasabi ni Jesus, no? The destruction of the Temple of Jerusalem will bring about an end to an era, katapusan ng isang panahon at panimula ng panibagong buhay. At ito ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ikalawang punto, yung mga lindol, yung mga kagilagiladas, kakilakilabot, no? Yung mga malalakas na bagyo, ay sinasabing ito raw ang palatandaan. Pero napakalinaw, sinabi ng ating Panginoon, mangyayari ang mga ito pero wala makakapagsabi kung kailan ang eksakto, no, na panahon o oras o araw kung kailan ito mangyayari. Doon nga sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 8, sinabi niya, kahit ako hindi ko nalalaman, tanging ang Diyos Ama lamang. Kaya pag meron daw tayo narinig ng mga propeta na sinasabing malapit na, maguho ang daigdig, huwag daw nating paniniwalaan. No? Huwag daw tayo bababagabag dahil hindi naman ito ang tunay na mensahe. Ano ngayon ang tunay na mensahe? Meron tayong sinasabi, ika-third na punto, like master, like disciple. Kung paano naghirap ang ating Panginoon, si Jesus, ganoon din ang kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya, darating ang panahon, kayo'y uusigin, kapubuotan kayo ng mga tao dahil sa akin, dahil sa ngalan ko. Pero huwag kayong matatakot, huwag kayong mababagabag, dahil bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi pamantayan ng tao, kung hindi karunungan na galing sa Espiritu Santo, at kayo ay makapagsasalita, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili na hindi pwedeng pahulaanan ng sino man. Kaya ito ang binibigay sa atin po ngayon na lakas. Sinasabi sa atin sa gitna ng mga trahedya, naroon ang pagkakataon natin maging matibay, maging matatag ang ating pananampalataya dahil by witnessing, we will know who the true Christians are. Sa pagpapatotoo ng ating buhay, doon makikilala sino ba ang tunay na nananalig sa Diyos. Sino ba ang tunay na may pananampalataya. Meron pong isang tao, no? Isang araw, itong lalaking ito, bigla na lamang niyang sinabi, ayoko nang magsimba. Dahil sabi naman ng Diyos, God is everywhere. Bakit pa ako kailangan pumunta sa simbahan para sumamba at magpuri sa Diyos? Nalaman ito ng kanyang kura paroko, binigyan pa rin siya ng ilang panahon, no, bago niya binisita ito. One winter evening, nang binisita ito ng pastor sa kanyang bahay, naabutan niya yung mama nandoon sa may fireplace. Alam nung mama kung bakit siya binisita ng kanyang kura paroko para pabalikin siya sa simbahan. Pero mula nung dumating yung pari sa bahay niya, wala siyang binanggit tungkol doon. Naupo ang pastor katabi niya sa may fireplace at pinag-usapan nila ang tungkol sa weather, sa panahon. At habang ginagawa ito, kumuha yung pastor ng tong, kumuha ng kapirasong kahoy dun sa nagliliyab na apoy, hiniwalay doon. At kitang-kita ng mama, maya-maya, nawala ang apoy sa kapirasong kahoy. Nag-gets niya na yung ibig sabihin ng pastor. Pag-alis ng pastor, di walang binabanggit, sabi ng mama, next Sunday, Father, I will go back to church. Ang sinasabi po sa atin, ang pakikiisa natin dito sa pagdiriwang ng Eucharistia, ang pagdulog natin dito sa simbahan, ay mahalaga para sa atin, para sa ating kapakanan, para hindi tayo nanlalamig, para hindi nawawala yung apoy ng ating pananampalataya, nag-aalaw sa ating mga puso kapag tayo ay nakikipagkaisa sa pagdiriwang ng Eucharistia. Kung tayo ay hihiwalay, kung tayo ay hindi pupunta, dudulog dito sa simbahan, ay lalaon ay mawawala din ang ating pananalig, ang pagtitiwala sa Diyos.
Kaya napakahalaga ang templo, ang tahanan ng Diyos. At bawat isa sa atin may tahanan ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatao. At yan ang ating mga puso. Hindi natin makikita ang Diyos dito lamang sa templo. Kahit tayo lumabas ng simbahan, matatagpuan natin ang Diyos, ang kanyang kaharian. Kung titignan natin ang ating kapwa, ay larawan at imahe ng Diyos. At naroon din ang kanyang presensya sa kanilang lahat. Ngayon nangyayari ang mga trahedya dito sa ating lipunan. Ang sinasabi lamang sa atin, kumapit tayo, magpatuloy tayong manampalataya na mayroong pag-asa because we will be strengthened by the Word of God. Ang kanyang pangako ay hindi pwedeng mapapo. Ito ang kanyang sinabi, I will be with you till the end of time. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Ito ay kanyang paanyaya at hamon sa ating lahat. Amen. Magsitayo po tayo. Sa pagtatapos ng taong liturhiko, habang tayo'y namumuhay sa masalimuot nating mundo, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa lahat nating mga mahal sa buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa simbahang panlahat na ating ina at guro, nawa, siya'y maging tanda ng pag-asa at pagkakaisa para sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at pura paroko, nawa, patnubayan nila ang bayan ng Diyos sa kanilang pagiging inspirasyon, sa kanilang kabanalan, karunungan at lakas ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa mga pinuno nating pambayan at pampamahalaan, paghandaan nawa nila ang araw ng pagtutuos sa pamamagitan ng paglilingkod ng buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami.
para sa mga biktima ng terorismo sa lahat ng panig ng mundo. Nawa, tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kapayapaan at pagkalooban ng kasiyahan at lakas ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoong Diyos, payapain mo ang aming mga puso. Pagkalooban mo kami ng biyayang maging laging handang tumanggap sa iyo sa pamamagitan ng tapat na malugod na pagtupad sa aming mga tungkulin. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsimpo po tayo. Magstayin po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakahas sa iyong mga kamay sa kapulihan niyang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha,
Ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-ira ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maangasahan upang may mangungunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihasnan, pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalubi. Kaya siya ang aming daan para aming masabi ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Kayo
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, na kalulod-lugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri at parangal ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayong tumulong sama. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa iyong kaharian, kapangyarihan
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Sa punto pong ito, ako nga po pag-consecration. Kung hindi po tayo makakaluhod, tumayo po tayo. Huwag po tayong manatiling nakaupo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
dasal ang panalangin ng pakikiisa sa panahon sa una. Ama namin mapagmahal, buong pananalig namin kinikilala ang iyong pagkarina sa aming iyong mga anak. Buong pag-asa kami nagtitiwala sa iyong kagandahang loob na nagbibigay sa amin ng karunungan at katawagan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay. Buong pag-ibig kami nagsusumamo na kami iyong tulungan at gabayan sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalahan sa aming bayan. Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag mo upang iyon lang makapiling. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Aliwin mo ang mga namimigati. Lingapin mo ang mga nasasaktan at hilulin ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang loob ng mga nagdurusa sa pagbuo ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapagsimulang muli. Pagpalain mo ang mga bukas palad na tumutulong sa mga nangangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan, at nagbibigay ng kanilang mga asahang kalinga sa mga nawawala at nalilito. Sa buyan ng iyong salita, tumatalima ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ipagadya kami sa mga sakuna at kasamaan. Tuluan mo kami maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong sangnilikha. Ngayong panahon ng krisis, ibukid mo kami lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Ang Espiritu Santo nawa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Maria, Ina ng Pag-asa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin banal na makikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin inyong pansin. Batid natin lahat na tinamaan ng malakas na bagyong Yolanda noong nakaraang Biyernes ang ating bansa. May mga buhay na nawala at marami na nasaktan at maraming ari-arian na nawasak. Bilang makikisa at pagtulong para sa ating mga kapatid, ang EDSA Shrine ay nananawagan ng inyong tulong. Maaari pong ihulog ang inyong cash donation sa mga drop boxes na matatagpuan sa lahat ng entrances ng simbahan pagkatapos ng misa. Sama-sama tayong manalangin para sa lahat ng biktima at nawa sa pamamagitan ng ating tulong ay maramdaman nila ang mainit na yakap ng pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat po. Tanggapin na natin ang huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At siyempre, Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban lagi kayo ng Diyos ng lahat ng kasiyahan at kapayapaan. Amen. Iadya nawa niya kayo sa lahat ng bagabag at pasiglahin kayo ng kanyang pagmamahal. Amen. Puspusin niya nawa kayo ng kanyang kaloob na pananampalataya, pag-asa at pagmamahal upang magtamo kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
session. To the grace of the Son.